Hoy, bunso. Ako ang kapitbahay nyo. Tawagin mo na lang akong Ate Sue. Sakay ka, ihahatid kita. Hindi ba't siya ang crush ni Lin Zihao? Narinig ko, 99 beses siyang nanligaw kay Ate Sue at lahat ay na-reject. Kung masyado akong lalapit sa kanya, baka ako'y lamunin ni Lin Zihao. Sige na nga, ang pag-aaral ang mahalaga. Hindi ka ganyan makakaupo ng maayos. Ilapit mo ang kamay mo. Yakapin mo ako. Huwag mong sabihin, huwag talaga. Yung kapatid kong Hachimi, maganda ang taste. Sino bang makakatanggi dito? Nafal ka na ba sa ate? Ate Sue, hindi pa ako legal age. 3 buwan na lang. Legal age ka na. Abandon. Biro lang. Bakit ka namumula? Sienna, nabigay ko na sa'yo ang contact info ko. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. O kaya, pumunta ka sa bahay. Ate Wanwan, para sa akin ba ang pagpunta mo? Eto, may regalo ako para sa'yo. Tandaan, tawagan mo ako kung may kailangan. See ya. Ikaw at si Ate Wanwan, hanggang saan na kayo? Ano, wala nang pamilya sa paligid? Hindi ka na nagpapanggap? Maghintay ka. Lahat ng pag-aari ng pamilya Lin, pati si Suming Wan, ay magiging akin. Ako, wala akong oras para sa'yo. Kapag nagtiis ka ng hirap, Magiging matagumpay ka. kapag nagtiis ka ng hirap, Makakapasok ako sa mga prestihiyosong universidad. Ako si Lin Tian, isang estudyante sa pinakamahigpit na high school sa buong bansa, ang Hengmiao High School. Ang pinakamalaking pangarap ko ay makapasa sa mga prestihiyosong universidad. bilis, bilis. Ano ba ginagawa mo? Sa aming probinsya, may 800,000 na kumukuha ng college entrance exam bawat taon. Ang acceptance rate sa mga prestihiyosong universidad ay 2% lamang, parang libu-libong sundalo na naglalaban sa isang makitid na tulay. At ako, nasa ika, 20 pataas lang sa ranking sa klase. Mga kaibigan, maiintindihan nyo ba? Ang bagong kurikulum, ang hirap talaga. Kung biglang may magsabi sa akin na ako'y napalitan noong sanggol pa at ako pala ang prinsipe ng Maynila, ang ganda sana. Kung ako ang kukuha ng exam sa Maynila, siguradong magiging top scorer ako. Tahimik. Gusto ko ring makapasa sa mga prestihiyosong universidad. Bawasan mo ang ingay. Ako rin. Madilim pa, nangangarap na naman ako. Sino si Lin Tian? Ginoo, kayo po ang prinsipe ng Maynila na napalitan noong sanggol pa. Ang amo at ang ginang ay inutusan ako na sunduin kayo pabalik sa Maynila. Hindi ito panaginip. Maligayang pag-uwi, Ginoo. Maligayang pag-uwi, Ginoo. Ginoo, kung walang pahintulot ng amo at ginang, huwag ninyong galawin ang anuman sa bahay. Si. Tama ang guro. Kapag nagtiis ka ng hirap, magiging matagumpay ka. Mula ngayon, ako na ang makapangyarihang prinsipe ng Maynila sa mga nobela. Exam ng Maynila, handa na ako. Zihao.
Huwag mo na akong pigilan. Hindi ako ang tunay niyong anak. Ngayong bumalik na ang kuya ko. Dapat na rin akong umalis. Ano? Magte-take ka na ng Beijing exam? Ingat ka. Sa mga short drama, ang mga biological family ay walang kondisyon na nagpapamahal sa peking prinsipe at gagawin ang lahat para kontrahin ka. Ang gusto ko lang ay ang residency, hindi ang pagmamahal. Bahala sila kung sino ang gusto nilang kontrahin. Wala akong pakialam. Alis na ako. Kaya pala itong Hajime na mukhang kulang sa utak ito pala. Siya pala ang peking prinsipe kong kapatid na walang kadugo-dugo. Ana, magpakailanman kang magiging baby ko. Hindi ka pwedeng umalis. Ikaw ang top 5 sa honors class ng St. Anne High School. Marami ang naniniwalang katulad mo ako, makakapasok sa Tsinghua o Peking University, maging tenured professor, at igagalang ng libu-libong estudyante. Ikaw ang ipinagmamalaki ko. Hindi pwedeng mawala ka sa pamilyang Lin. Tama, hindi ka pwedeng umalis. Ikaw lang ang kinikilala naming kapatid. Kung aapihin ka niya, palalayasin namin siya. Zihaw, alam kong malungkot ka. Ito, may card ako. May 1 milyon dito, gastusin mo. Bilhin mo ang gusto mo, okay. Hindi na kailangan, ate. Tanggapin mo na. Ito pala ang mga totoong magulang ko at 2 ate. Mukhang hindi nila ako welcome. Parang may mali dito. Sabi ko na nga ba may mali. Yung 100 salita ngayong araw, hindi ko pa napapasa ulo. Abandon. Abandon. Ang sipag, mag-aral ni kuya. Tama na, huwag kang magpanggap. Kung tunay kang masipag, bakit hindi ka man lang nakapasok sa top 10 ng klase? 30 lang ang kabuuan ng klase. Ika-10 ka mula sa huli. Huwag mo nang ikumpara sa kay Zihaw. Hindi mo siya kayang pantayan. Kausap ka namin. Kanina, sa akin ba kayo nagsasalita? Kanina ba? Kayo ang kausap ko? Tian, hindi dito ang lugar para mag-memorize ng mga salita. Okay lang, mas maingay pa dito kaysa sa eskwelahan namin. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, hindi naman ganoon kaingay sa eskwelahan namin. Sige, yun nga ang ibig kong sabihin. Tay, nanay, ate, huwag kayong magalit kay kuya. Kakagaling lang ni kuya sa probinsya. May mga bisyo siyang nakuha doon. Magbabago rin yan sa hinaharap. Parang hindi naman. Ang ugali, habang buhay yan. Hey, ate, huwag mo namang sabihin yan kay kuya. Si. Sige. Ang galing mo namang magsalita. Tama naman si ate. Wala talaga akong modo. Sa 17 taon kong to, nag-isa lang ako sa labas. Walang tatay, walang nanay, walang ate na nag-alaga. Ako, kapag may tinapay akong nakita sa daan, 3 araw ko yang kinain. Sa buong buhay ko, ang pinakamalaking pangarap ko ay huwag mamatay sa gutom. Anak ko, sa mga nakaraang taon, ang hirap ng pinagdaanan mo. Hindi na. Kung ipagpapatuloy ko, to, baka maging totoo pa. To, bahala na. Basta makapasa ako sa Jing 1 exam, makakapasok ako sa Qingbei. Tungkol naman kay tatay, nanay, at ate, wala naman sila sa nakaraang 17 taon. Wala sila noon. Kaya, wala rin sa akin yon. Tita, kung nagugilty ka, pwede mo bang tuparin ang isa kong hiling? Anong hiling? Sabihin mo. Tulungan mo akong ilipat ang residency ko sa Jing City. Ang residency? Kailangan pang dumaan sa proseso. Hintayin muna natin ang 7 araw. Mag-iba ka na lang muna ng healing.
Pwede ba akong mag-aral sa eskwelahan niya? Pwede ba akong pumasok sa paaralan niya? Ang paaralan ni Lindsay Howe, ang St. Anne High School, ay isa sa pinakamahusay na paaralan sa Maynila. Hindi ko alam kung gaano kagaling kumpara sa Heng Shui, pero kailangan kong makapasok sa pinakamagandang paaralan dito. Kahit anong ipagkait, hindi dapat ipagkait ang mga kailangan sa pag-aaral. Si. Pero kailangan mong mag-aral ng mabuti kasama si Zihaw. Nasa top 5 siya sa klase. Salamat, Tito. Paano mo siya pinayagang pumasok sa parehong paaralan ni Zihaw? Galing siya sa probinsya. Kapag nagkagulo siya, maaapektuhan din si Zihaw. Ayos lang ate. Lahat ng bagay sa bahay na ito ay para sa kapatid ko. Ako ay isang dayuhan na walang kaugnayan sa dugo. Naku, nagsimula na naman. Hindi ako yung taong mapilit. Kung ayaw mo sa akin, aalis na ako ngayon. Huwag. Ako ang umagaw sa buhay mo sa loob ng mahigit 10 taon. Ikaw ang tunay na anak ni nanay at tatay. Talagang hindi kailangan. Huwag kang magpanggap. Hindi ba ito ang gusto mo? Hanggat nandito ang ate mo, walang makapagpapalaya sa iyo. Gusto ko lang ng residency permit. Ang dami namang drama. Zihaw, anak. Sige na, mag-memorize na lang ako ng mga salita. Ate, huwag na ninyo akong pigilan. Ikaw lang ang maaaring tumawag sa amin ng ate. Salamat sa inyong pag-aaruga sa akin sa loob ng mga taong ito. Magiging pamilya ko kayo magpakailanman. Manatili ka lang ng maayos sa bahay. Tiyan. Noon, ang mga magulang ni Zihaw ang nagpalit sa inyong dalawa. Hindi kasalanan iyon ni Zihaw. Pwede bang makisama ka ng maayos kay Zihaw? Huwag kang mag-alala. Lahat ng meron si Zihaw, magkakaroon ka rin. Tita, mula pa sa simula, siya ang ayaw makisama sa akin ng maayos. Mula nang makapasok ako, wala akong nasabing kahit ano. Pero siya, nagpapaalis na agad. Para bang ako ang nagtulak sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Si Zihaw ba ang nagsinungaling tungkol sa iyo? Mukhang ayaw pa rin sa akin ng kuya ko. Buisit. Narito na naman ang pamilyar na background music. Umalis na lang ako. Huwag siyang pigilan. Hindi siya aalis. Tumahimik ka. Sasabihin ko sa iyo, kahit na mapalayas mo si Zihaw ngayon, hindi ka namin kailanman tatanggapin bilang kapatid. Una, wala akong interes na magkaroon ng dalawang ate. Pangalawa, kayong dalawa ang nakasama niya sa loob ng 17 taon. Mas alam ninyo ang ugali niya kaysa sa akin. Kung talagang gusto niyang umalis, hindi siya magpapaalam sa harap ninyo. Tahimik lang siyang aalis. Ang ginagawa niya ngayon ay para lang pilitin kayong pumili sa pagitan ko at niya. Hula ko, ang maleta niyang iyan ay walang laman. Ate, Wala ba? Buksan mo na lang para malaman. nakita nyo ba? Ate, kuya. Nanay, tatay, isa lang akong dayuhan dito. Kahit anong bagay sa bahay na ito, wala akong kinalaman. Ikatlong beses mo nang sinasabi yan. Kaya, hindi ko madadala kahit anong bagay dito sa bahay. Zihaw, huwag kang umiyak. Kapag umiyak ka, nasasaktan ang puso namin ni ate. Kung ganun pala, bakit hindi mo ibalik sa kanila yung bangko mong may 1,000,000 piso? Ibabalik ko na ngayon, kuya. Tumigil ka nga. Pagpasok mo pa lang, hanap ka na ng away. Ano ba talaga ang gusto mo? Baon yan para kay Zihaw. Anong pakialam mo? Huwag kang makialam. Ayos lang yan, ate. Sa kuya talaga dapat yan. Hindi ko dapat kinuha. Dapat si kuya ang alagaan nyo, hindi ako. Isang dayuhan na walang koneksyon sa inyo. Ako ang pinakamamahal ni nanay, tatay, at ni ate. Basta magpanggap lang akong api, sasabayan nila akong pagalitan ka. Dito sa bahay na ito, ikaw ang dayuhan. Ikaw ang dapat umalis.
Sige, kung gusto mo talagang umalis, hindi kita pipigilan. Umalis ka na. Ate, Kakadating mo pa lang, pinapaalis mo na si Zihaw. Napakakitid ng utak mo. Linawin mo, siya ang may gusto umalis. Walang pumipigil sa kanya. Lindsay Howe, tigilan mo na ang pag-aarte. Alam kong natatakot ka dahil bumalik ako, baka kunin ko ang mga bagay mo. Makinig ka, dito sa bahay na ito, mananatili lang ako hanggang matapos ang college entrance exam. Pagkatapos, aalis ako ng kusa. Sa panahong yon, ituring mo na lang akong hangin. Huwag mo nang subukang lokohin ako. See? See ya. Hemp, huwag mo kaming takutin na aalis ka. Hindi kami natatakot diyan. Kung patuloy akong makikipaglaro sa kanila, hindi ko matatapos ang mga salitang kailangan kong aralin ngayon. Wala akong magagawa. Kayong lahat ang nagpilit sa akin. Ako ay bumili ng standing ticket para makarating dito sa lungsod. Isang araw na akong pagod. Gusto ko lang ng kahit anong kuwartong pwedeng tulugan para makapagpahinga. Pwede ba? Butler, halika rito. Hindi ba't ikaw ang pinapunta para sunduin ang binata? Bakit standing ticket pa ang binili ng binata? Ayos lang. Huwag nating palakihin ang bagay. Hindi ka ba galit? Wala namang dapat ikagalit. Noong dati, tuwing umuuwi ako para sa Spring Festival, nakatayo ako ng mahigit 10 oras. Kayo, kapag hindi nakakabili ng ticket, naglalakad ba kayo pa uwi? At sa pagkakataong ito, swerte ako, kakaunti ang tao. Nakatulog ako ng 2 oras sa pasilyo ng tren. Dalhin mo ang binata sa itaas para magpahinga. Ginoo, sige po. Ginoo. Dito na po kayo titira mula ngayon. Ang lugar na ito ay mas masahol pa sa kulungan ng baboy ng lola ko. Sina, Para makapag-exam dito sa lungsod. magtitiis ako ng 3 buwan. kuya. Ito ang regalo sa akin ni tatay. Ngayong bumalik ka na, ibibigay ko ito sa iyo. Wag na, wag na, wag na. Ayoko na, ayoko na. Salamat. Ito, gusto ko talaga. To. Zihaw, huwag mo sa kanya ibigay yan. Pinaghirapan niya ni tatay, naghanap pa siya ng 12 ng profesor sa math para gumawa ng practice exam para sa'yo. Sa lagay ng grades ni Lintian, wala rin namang silbi sa kanya yan. Ayos lang yan, ate. Si kuya ang tunay na anak, kaya itong mahalagang exam, sa kanya talaga dapat mapunta. Tingnan mo, wala namang paki si Zihaw. Sakto, kailangan ko ng exam. Akin na yan. Yan. Dito sa bahay, isa na lang ang natitirang kwarto. Magtiis ka muna. Ayos lang, hindi ako mapili. Basta may matutulugan, okay na. Kuya, sumama ka sa akin. Kuya, ito talaga ang kwarto para sa anak ng pamilya Lin. Ngayong nakabalik ka na, isauli ko ito, sa'yo. Aba, nagmamayabang pala sa akin. Zihaw. Okay lang, Anak, napakabait mo kasi. okay lang ma. Dapat naman talaga ako ang tumira sa basement. Noong nasa probinsya pa ako, yung lola na nag-ampon sa akin, ganito rin siya kabait sa akin. Bahala na. Ang importante, kailangan ko ng residency sa Jing City para makapasok sa Qingbei University. Tungkol naman sa pamilya, wala akong pakialam. Sige na nga. Lindsay Howe, kung ganon, itong kwarto mo, tatanggapin ko na. Ako, ipalit ko na lang ito sa exam mo. Lintian, hindi ka pa ba tapos? Nagpapanggap ka ngayon na mapagbigay at kawawa. Gusto mo lang talagang agawin ang mga gamit ni Zihaw. Oo, ma. Marami na talagang hirap na dinanas si Lintian. Pero pwede naman natin siyang pagbayaran ng paunti-unti sa hinaharap. Hindi naman pwedeng isakripisyo ang kaligayahan ni Zihaw dahil lang diyan. Tigil! 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 Si Lindsay Howe, diba? Tungkol sa kung maganda o hindi ang kwarto, hindi ko talaga gaanong pinapansin yan. Kung gusto mong tumira dito, dito ka na tumira hanggang mamatay ka. Pero sa susunod, pwedeng. Huwag mo nang gamitin ang mga bagay na binigay sa'yo ng mga magulang mo para gawin ang ganitong klaseng bagay.
Ang ganitong pagpapanggap, ang ganitong character mo sa mga nobela, character ng isang green tea rich girl yan. Lalaki ka. Nakakadiri ka. Ay, Ate, kuya, hindi talaga taos puso ako. Sige. Ako na ang titira sa basement. Huwag niyo na akong istorbohin sa pagpapahinga. Kapag hindi ako nakapagpahinga ng maayos, hihina ang memorya ko. Kapag humina ang memorya ko, hindi ko maaalala ang mga salita. Kapag hindi ko maalala ang mga salita, mabibigo ako sa exam. Kung mangyari iyon, wakas na ng mundo ko. Paano kung pabayaan na lang nating lumipat ang katulong at doon tumira si Tian? Ang lahat ng hirap na kanyang dinanas ay babayaran ko. Salamat, tita. Nasa bahay ka na ngayon? Pwede bang tawagin mo akong ma? Tita, tama ba yan? Unang beses lang tayo magkita sa loob ng 18 taon. Tatawagin mo agad akong ma? Hindi ba sa tingin mo ay sobrang kapal ng mukha yon? Pero base sa household registration, parang talagang kailangan ko nga siyang tawaging ma. Paano kung subukan kong tawagin? Kasalanan ko lahat. Ako ang may kasalanan. Huwag ka nang umiyak. Huwag na. Mahal na anak mo rin ako. Sa wakas, gumawa siya ng isang bagay na parang tao. Napipilitin akong tawaging ma ang isang tao na walang koneksyon sa akin. Hindi ko talaga kaya yon. Ngayon ang unang araw ko sa St. Anne High School. Hindi ko alam kung pang ilan ang grades ko. Nagalit sa akin si kuya kahapon. Natatakot ako baka ayaw niyang sumakay kasama natin, papuntang eskwela. Ikaw na lang ang maghatid sa kanya. Maglalakad na lang ako. Kung ayaw niyang sumakay, hayaan mo siyang maglakad. Hindi ko siya papaboran. Nakakainis talaga. Maaga pa lang, nagdrama na. Hindi pa ba kayo tapos? Salamat ate. Walang anuman. Hindi pa ako nakakasakay. 50 kilometro ang layo ng eskwelahan mula rito. Kung maglalakad ako, malalate na ako. Anong gagawin ko? Hoy, bunso, ako ang kapitbahay nyo. Tawagin mo na lang akong Ate Sue. Sakay ka, ihahatid kita. Hindi ba't siya ang crush ni Lindsay Howe? Narinig ko, 99 beses siyang nanligaw kay Ate Sue at lahat ay na-reject. Kung masyado akong lalapit sa kanya, baka ako'y lamunin ni Lindsay Howe. Sige na nga, ang pag-aaral ang mahalaga. Hindi ka ganyan makakaupo ng maayos. Ilapit mo ang kamay mo. Yakapin mo ako. Huwag mong sabihin, huwag talaga. Yung kapatid kong Hachimi, maganda ang taste. Sino bang makakatanggi dito? Nafal ka na ba sa ate? Ate Sue, hindi pa ako legal age. 3 buwan na lang. Legal age ka na. Abandon. Biro lang. Bakit ka namumula? Sienna, nabigay ko na sa'yo ang contact info ko. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. O kaya, pumunta ka sa bahay. Ate Wanwan, para sa akin ba ang pagpunta mo? Eto, may regalo ako para sa'yo. Tandaan, tawagan mo ako kung may kailangan. See ya. Ikaw at si Ate Wanwan, hanggang saan na kayo?
Ano, wala nang pamilya sa paligid? Hindi ka na nagpapanggap? Maghintay ka. Lahat ng pag-aari ng pamilya Lin, pati si Suming Wan, ay magiging akin. Ako, wala akong oras para sa'yo. Ikaw na naman? Direktor, yung kamag-anak ko po. Hindi po kasi ganun kaganda ang mga marka niya. Kung sakaling papasok siya sa star section, Direktor, ako po ba ang hinahanap ninyo? Lin Tian, sinabi sa akin ni Lin Zihao, ikaw yung malayong kamag-anak ng pamilya Lin, di ba? Malayong kamag-anak? Mukhang si Lin Zihao, takot na mabuking ang pagiging peke niyang prinsipe. Kaya nga, ginawa akong malayong kamag-anak. Direktor, medyo mababa po ang mga marka niya. Kahit may suporta pa ng pamilya Lin, kung diretso siyang papasok sa star section, hindi rin maganda. Ganito kasi yan. Lin Tian, sa regular section lang ang bagsak ng mga marka mo. Kung talagang magaling ka, kahit saan ka mapunta ay magliliwanag ka. Hayaan mo na lang si Lin Zihao ang maghatid sa'yo. Paalam po, Direktor. Tulad mo, kahit todo kayod sa pag-aaral, hindi ka pa rin nakapasok sa top 10. Hindi mo ako kayang pantayan. Ako, hindi lang nasa star section, pang-5 pa ako palagi sa star section, at pang-10 sa buong eskwelahan. Sa college entrance exam, may tsansa pa akong maging top-notcher ng Jingxi. Lin Tian, kahit ibuhos mo ang buong buhay mo, hindi mo aabutin ang mga marka ko. Ikaw, dapat kang magpakabait at manatili na lang sa regular section habang buhay. Grabe, ang gulo ng mundo. Makapasok lang sa special class. Parang ginawang prinsipe. Ang yabang naman, pero kung talagang magaling ka, kahit saan ka mapunta, magiging successful ka. Malamang, mga kakampi ni Lin Zihao ang nasa special class. Kung pumunta ako doon, siguradong magkakaproblema at makakaapekto pa sa pag-aaral ko. Ito ang bagong transfer student. Magpakilala ka. Kumusta, mga kaklase? Ako si Lin Tian. Bagong transfer student ako sa Hengmiao High School. Sana magtulungan tayo. Hengmiao High School? Tapos pumunta sa Sheng'an natin? Baka kahit sa banyo, nag-aaral pa rin? Mga puro aral lang. Bobo naman. Maghapon nag-aaral. Hindi pa rin nakapasok sa top 10. Ang respeto ng iba, pinagtatrabahuhan mo yan. Mag-aral kang mabuti. Opo, guro. Humanap ka ng mauupuan. May nakaupo na. Tingnan ninyo ang problemang ito sa blackboard. Ang problemang ito ay pinaghusay ng 12 ng math teacher ng ating paaralan. Isa itong mahirap na college entrance exam question. Ang hirap naman ito. Imposibleng masagutan. Guro, regular class lang kami. Malamang hindi rin masasagutan yan ng special class. Palitan na lang natin. Guro, kung sino ang makakasagot, siya na lang. Sa totoo lang, medyo mahirap nga ito para sa inyo. Sa special class, walang nakasagot. Ako, 1 linggo kong inisip bago ko nakuha ang tamang sagot. Sige, buburahin ko na ito. Guro. Ang sagot ay 3 at 3, di ba? Guro, ang sagot ay 3-3, tama ba? Hindi. Ilang minuto pa lang yan. Alam mo na agad ang sagot? Nagpapapansin. Di naman kailangan ganyan. Oo nga. Wala naman akong nakita sa papel niya. Baka naman yung mga nasa star section. Hindi nila masagot yan. Tapos siya, sa isip lang, nakakuha na ng sagot? Guro, sabihin mo na ang tamang sagot. Para matawa naman kami. Sa nagpapapansin na PROMD na yan. PROMD. Lin, paano mo nakuha ang sagot na yan? Tama ba talaga sinabi niya? Tama, ang sagot sa tanong na ito ay 3-3. Hindi nga?
Ang hirap naman ng tanong na, yan? Ilang segundo lang, nakasagot na siya? Hula lang yan, di ba? Lin, punta ka rito sa harap. Isulat mo ang proseso ng pag-solve mo. V. Estudyanteng Lin, ang galing mo talaga. Ni hindi ito naisip ng guro, ang ganitong paraan ng paglutas. Mahirap ba yon? Parang may pakiramdam akong bumaba ang IQ ng buong mundo ng 100 beses. Ako lang ang nanatiling pareho. Hindi tama yun ah. Sinabi sa akin mismo ng punong guro na galing sa probinsya ang estudyanteng ito at panggitna hanggang mababa ang grado. Tiyak na nagkataon lang yon. Kung talagang ganun kagaling siya, hindi lang sana siya pang 20. Oo, tama ka. Eksakto. Mga kuya at ate, ang lohika ninyo parang katulad lang ng sa mga ekstrang walang utak sa mga short video. Kung makakapaghula lang ako ng tama, ano pa ang gagawin ko rito para mag-review sa college entrance exam? Bibili na lang ako ng scratch card at yayaman na lang ako, di ba? Ayaw na niyang magpaliwanag. Tiyak na may tinatago siya. Tama? Tama? Oh, nagkataon lang yon. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa mga taong walang utak na parang nasa short video. Sayang lang ang oras. Kailangan kong mag-aral ng husto sa bawat minuto. 2 linggo na lang, mock exam na. Ang hirap ng mock exam na ito ay halos kapareho ng college entrance exam. Sana'y maghanda kayong mabuti. Sa wakas, malapit na. Nandyan na si Zihao. Nanay, tatay, Kumusta? Pagod ka na siguro? okay lang. Malapit na ang pinakahuling mock exam bago ang college entrance exam ninyo. Handa ka na ba? Napakahalaga ng exam na ito. Sabi nila ang hirap ng test paper ay halos kapareho ng sa college entrance exam. Ang resulta ng exam na ito ay halos magkakapareho na ng resulta ng college entrance exam. Kailangan mong seryosohin ito. Kung makukuha mo ang top scorer sa buong lungsod, ay siguradong ang evaluation at selection para sa awards sa paaralan ay magiging stable na. Si, Ito ay mga supplements na ipinabili ng second sister mo para sa'yo mula sa abroad. Kainin mo ng tama, 3 beses sa isang araw. Naiintindihan mo? salamat, second sister. Masarap talaga ang kinakain ng mga taga-syudad. Sa probinsya, bago ang bawat exam, pinakamarami na naming kinakain ay isang pritong donut at 2 itlog. Huwag kayong mag-alala, mapa. Magiging maganda ang resulta ng exam ko para maging proud kayo. Tungkol naman sa mga health supplements na ito, ibigay na lang natin kay kuya. Sayang lang sa kanya. Maganda na kung makapasa siya sa vocational school. Ikaw ang kumain nito para maganda ang pakiramdam mo sa mga susunod na exam. Baka si Zihao natin. Sobrang galing ang ipakita at maging top sa buong probinsya. Tama. Pero si kuya, Ay, wag mo na siyang isipin. Tingnan mo ang itsura niya. Mukha bang makakapasa sa university? Andyan na naman. Kung hindi lang dahil sa bahay na ito, ayoko nang manatili dito kahit isang araw. Araw-araw, parang palabas lang. Tian. Kumusta ang paghahanda mo? Medyo handa na ako. Hindi naman siguro masyadong babagsak. okay lang yan kuya. Mahina ang foundation mo. Kahit bumagsak ka, hindi ka naman pagagalitan ni mama at papa. Kung may hindi ka maintindihan, pwede mo akong tanungin. Tutulungan kitang makapasa sa vocational school. Di na kailangan. Hindi ako sanay na humingi ng tulong sa mas nakababata. Galit siguro si kuya sa akin dahil tinanggap ko yung supplements ni ate. Kaya siya nagalit. Ito, sa kanya na lang. Wag na. Ayoko ng mga ganyang pagkain. Para sa akin, mas gusto ko pa ang instant noodles. Ikaw na ang mag-imbak niyan.
para pampatalino. Kasi nga, bilang estudyante ng honors class, kahit yung simpleng problema hindi mo masagutan. Uuwi na muna ako sa kwarto para mag-aral. Maghahanda para sa exam sa makalawa. Kayo na lang dito. Hoy, ikaw! Valedictorian ng Hengmiao High School. Nasira ang motorsiklo ni ate ngayon. Dinala ko na sa pagawaan. Isasakay kita sa kotse ko. Sakay na. Salamat, Ate Su. Ate Su, abala ang ate ko ngayon. Pwede bang ikaw na lang ang maghatid sa akin sa school? Ayoko nang magmaneho ngayon. Tignan natin kung mayroon. Tignan natin kung may taxi. Okay lang din naman ang mag-taxi. Ate Su, hintayin mo ako. Ate Su, hintayin mo ako. Ate Su. Ate Su, hindi maganda ang grades niya. Ikaw, top student ka mula sa Tsinghua o Peking University. Magkaiba kayo ng mundo. Ngayong taon, makakapasa ako sa Tsinghua o Peking University ngayong taon. Ako ang pinakabagay sa'yo. Ang dami mong iniisip na kung ano-ano. Ate Su, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Lagi akong nasa top 5 sa klase, top 10 sa buong school. Basta mag-excel lang ako. Ang top scorer sa capital ngayong taon. Ako na yan sigurado. Si Lintian, mag-aaral lang yan kapag malapit na ang exam. Sa kolehiyo lang ang bagsak niyan. Kolehiyo? Mali ba ako? Galing ka sa Hengmiao. 30 lang kayo sa klase, ika-20 ka. Sabi ko, sa kolehiyo ka lang. Sobra na nga yun para sa'yo. Huwag mo na kong kausapin. Magbabasa na lang ako. Mukhang hindi pa alam ng tangang yon ang tunay na kakayahan ng kapatid niya. Sa totoo lang, kasama ako sa paggawa ng math problem na yon. Yung pamamaraan sa pagsagot ni Lintian, hindi ko rin inasahan. Ate Su, hintayin mo naman ako. Ano? Sige na. Ate Su. Ano ba? Lintian, hintayin mo lang. Kapag lumabas na ang resulta ng mock exam, tingnan natin kung paano ka pa magyayabang. Unang proctor, ipamahagi na ang mga test paper. Pangalawang proctor, ipamahagi naman ang mga scratch paper. Mga examinee, pakisuri ang inyong test paper. Ito ba ang tamang subject para sa exam na ito? Hirap naman ito. Oo nga, ang hirap talaga. Ay nako, ang hirap naman ito. Grabe, sobrang hirap talaga nito. Huwag kang tumingin sa akin. Hindi ko rin alam. Hindi ito itinuro ng guro natin. Ang hirap talaga. Ang formula para dito ay, ang hirap naman ito. Maaari nang magsimulang sumagot. Mag-aral kayong mabuti. Lintian, limitado lang ang oras ng exam. Alam ko namang hindi niya rin alam ang sagot. Tahimik. Ang dali-dali. Ito ba talaga ang sinasabi nilang Beijing exam na pinakamalapit sa antas ng college entrance exam? Bakit bigla kong naramdaman na parang isang bihasang mandirigma na pumasok sa baguhan na nayon? Ano ba ang mga exam na dati kong ginagawa? Para akong pinagtripan ng mga hapon. Ipapakita ko sa inyo ang Hengmiao High School kung ano ang tunay na antas ng mga estudyanteng lumabas sa militar na pamamahala. Ang transferi mula sa probinsya, ang bilis niyang magsagot?
Ipapasa ko na ang papel. Ang bilis. Hindi ko pa nga natatapos ang unang pahina. Ang top 1 sa buong paaralan ngayon. Sigurado na. Ang accuracy rate na ito, inayupak ba siya? Isang henyo? Zihaw, kumusta naman ang pakiramdam mo sa mock exam na ito? Tatay, kanina pa sinasabi sa akin ni Zihaw na may pag-asa siyang maging top sa klase niya ngayon. Totoo ba? Alam mo ba, ang hirap ng exam na ito, halos kapareho ng college entrance exam. Kung maging top siya sa honors class, edi pagdating ng panahon, siguradong siya ang valedictorian ng buong lungsod. O nga, Ang galing talaga ng kapatid natin. Anong gusto mong regalo? Sabihin mo sa ate. Bibilhan kita. Salamat ate. Hindi naman sa ang galing ko. Medyo madali lang kasi talaga ang exam ngayon. Medyo madali lang. Yung pinakahuling problem sa math, medyo mahirap. May 3 tanong doon. 2 tanong lang ang nasagot ko. Pero kalahati ng puntos ay makukuha ko. ang galing talaga ng anak nating si Zihaw. Halika, kumain ka pa para lumakas ka. Yung huling bonus question sa math, kasing dali lang ng fill in the blanks, kaya ng mental math. Hindi pwede. Practice test lang ito. Hindi naman ganon kadali ang tunay na college entrance exam. Hindi pa ako pwedeng mag-relax. Ian, kumusta ang exam mo? Nanay, ano pa bang itatanong mo? Alam naman nating lahat kung gaano kahirap ang edukasyon sa probinsya. Hindi naman natin yan alam. Isang tulog na nasa pinakababa. Pagdating dito sa high school sa lungsod, makakakuha pa ng top score? Si kuya kasi nitong mga nakaraang araw, lagi na lang kasama si Ate Wanwan. Wala na sa pag-aaral ang isip. Pero okay lang, marami namang paraan para kumita. Bawat isa ay may pagkakataong umasenso, may kaklase ako. Nung huminto na siya sa pag-aaral, nakakakuha siya ng ilang daang piso sa pagtitinda sa bangketa. Kaya niyang buhayin ang sarili niya. Kung ganoon lang talaga kadali ang college entrance exam dito sa lungsod, kung mananatili lang ako sa ganitong level, makukuha ko ang top score sa lungsod. Wala yun sa problema. Kasama ang pamilya sa pagkain, wala ka pa ring malay. Maganda ba ang naging exam mo? Kumakain kasama ang pamilya. Nakakatanga ka naman. Maganda ba ang nakuha mo? Sabi ni Lola, kapag kumakain, bawal magsalita. Kapag natutulog, bawal magingay. O kaya, hintayin niyo muna akong matapos kumain. Hindi ikaw. Busog na ako. Parang gutom na gutom. Tinatanong ka, hindi ka naman sumasagot. Sakto lang ang hirap ng exam sa Beijing. Mukhang okay naman ang naging resulta ko. Huwag kang magyabang. Kapag lumabas na ang resulta, mapapahiya ka lang. Ano ba ang problema nitong pamilyang ito? Hindi ba nila alam na sa Hengmiao High School, 30 estudyante sa isang klase? Lahat ba ng 30 ay makakapasa sa 985? Bahala na! Mas mabuting, wag na lang akong sumagot sa kanila. Magtiis na lang muna hanggang sa makuha ko ang Beijing residency. Tama na, kayo naman, konting tahimik. Kahit anong mangyari kay Tian, kapatid niyo pa rin siya. Naayos na ang iyong household registration. Household registration sa Capital City. Ang ganda. College entrance exam sa Capital City. Ako na to. Peking at Tsinghua. Ako na to. Malapit na, iyong 18th birthday celebration. Ang pamilya natin, dito sa sentro ng Capital City, may isang mansion. 200 metro kwadrado para sa'yo. 200 metro kwadrado. Ang presyo ng bahay sa sentro ng Capital City, average ay 10,000 kada metro kwadrado. Ang halaga ng bahay na ito ay 20 milyon. Talagang mayaman sa Capital City. Talagang maluwag ang kamay. Mayroon sanang 500 metro kwadrado, pero naibigay na kay Zihaw bago ka pa dumating. 500 metro kwadrado. Kuya,
Ito ang bahay na binili para sa akin ni Mama at Papa. 500 metro kwadrado. Ngayon, ibibigay ko ito sa'yo. Mag-aral ka ng mabuti sa hinaharap. Huwag mo nang galitin si Mama at Papa. Hindi na kailangan. Ayos lang kuya, tanggapin mo na. Sa'yo naman talaga ito. Nandyan na naman. Parang naalala ko ang eksenang ito. Napanood ko na to sa episode 5. Ayos, maganda yan. Salamat ha. Bakit mo naman inaagaw yung kay Zihaw? Di ba binigyan ka na ni tatay ng bahay? Kapag ganyan ang sinasabi mo, wala akong magagawa kundi punahin ka. Malinaw naman na ibinigay niya ito sa akin. Paano naging pangaagaw ko to? Ayos lang ate, ito naman talaga ang para kay kuya. Ako naman ay isang dayuhan lang. Narinig mo ba? Siya na mismo ang nagsabi. Ibinigay niya sa akin. Kung hindi ko ito tatanggapin, parang hindi ko siya nirerespeto. Siyempre, mayroon din akong kapalit. Kunin mo itong 200 metro kuwadrado. Ikaw, Tama na. Huwag na kayong mag-away. Tiyan, kahit na nailipat na ang iyong huko sa aming pamilya, ngunit sa kasalukuyan mong mga marka, hindi ko pa maaaring ipagdiwang ang iyong pagiging tunay na anak. Iyan, huwag mong sisihin ang iyong tatay. Ang tatay mo ay isang propesor sa universidad. Bawat taon, may iba't ibang uri ng pagkilala at parangal. Ang pagkakaroon ng isang anak na mahina ang grado ay hindi magandang pakinggan. Mahina ang grado ko. Bahala na. Mayroon na akong huko sa Beijing at isang 500 metro kwadradong bahay. Napakaraming taon ang nasave ko. Wala nang ibang mahalaga. Wala namang malaking problema. Kung wala nang ibang dapat pag-usapan, uuwi na muna ako sa kwarto para magpahinga. Bakit siya pumayag ng ganun kadali? Parang wala lang sa kanya ang pamilya natin. siya, nagmamatigas lang yan. Baka ngayon, nagtatago at umiiyak sa kumot. Oo nga, pa. Huwag mo nang isipin. Kakagaling lang ni Lintian sa probinsya. Marami siyang masamang ugali. Sa panahong ito, dapat niyang baguhin yun. Ang pag-iyak ay hindi naman masama. Huko sa Beijing at isang malaking 500 metro kwadradong bahay. Peking at Tsinghua University. Magandang buhay, narito na ako. Lola, Diyan, masaya ba ang buhay mo doon? Sapat ba ang pagkain mo? Mabuti ba ang pagtrato nila sa iyo? ang tanging tunay na nagmamalasakit sa akin ay ikaw lang, Lola. Lola, huwag kang mag-alala. Ang mga magulang ko at mga ate ko ay talagang nagmamalasakit sa akin. Binigyan pa nila ako ng isang malaking bahay na 500 metro. Tignan mo, ito ang titulo ng lupa. Ayos lang. Masaya ako rito, Lola. Lola, pagkatapos ng college entrance exam, uuwi ako para bisitahin ka. Ako ay magiging apo mo habang buhay. Talagang lumaki na ang ating tiyan. Umuwi ka na at magpahinga. Magpahinga ng mabuti. Mag-aral ng mabuti para sa college entrance exam. Hihintayin kita sa bahay, Lola. Ano pa bang nanay, tatay, at ate? Wala naman talaga akong ganyan. At di ko nga kailangan yan. Kailangan makapasa ako sa magandang universidad para mabuhay ng maayos ang lola ko. Maligayang pagdating, Ginoo. Malapit nang lumabas ang resulta ng mock exam. Anong gagawin ko? Hindi na naman siguro ako ang pinakamababa ngayon. Tumigil ka nga. Nanginginig na nga ako sa takot. Kung hindi pa rin ako makapasa sa second tier cutoff ngayon, papatayin talaga ako ni nanay. Huwag kang mag-alala. May bagong lipat na classmate tayo, di ba? Habang nandito siya, hindi tayo ang pinakamababa.
Tama ka? Galing kasi sa probinsya. Paano niya makakasabay sa bilis natin? Totoo. Hoy, bagong salta. Huwag kang magpanggap na masipag mag-aral. Kaya mo bang lampasan ang vocational college cut-off? Siguro lampas ng 60 hanggang 70 puntos sa first tier cutoff. Ilan? 6 Noah? 6. Ay naku, Tama ba ang narinig ko? Pwede ka na sa Tsinghua o Peking University niyan. Ang galing mong magyabang. Bakit hindi mo sabihin na makakakuha ka ng perfect score? Kung hindi isasama ang handwriting score, posible namang makuha ang perfect score. perfect score. Sa kasaysayan ng school natin, ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa lahat ng subject ay si Senior Sister Sumingwan lang. 749 points. Ikaw, baka sa huli, ikaw pa ang magiging pinakamababa sa klase. Tumahimik kayong lahat. Lumabas na ang resulta ng mock exam na ito. Tingnan ninyo. Bilis, bilis, bilis. Perfecto. Perfect score. Talaga, walang puntos sa penmanship. Perfect score. Hindi nga katakataka. Genius na kayang sagutan yon sa isip lang. Ang 750 puntos ay ang pinakamataas na marka sa test. Hindi ang limitasyon mo. Perfect scorer. Ito na po ang aming paggalang. Wag, hindi ko kayang tanggapin yan. Idolo, yung mga sinabi namin dati. Kalimutan mo na lang. Parang hangin lang yon. Idolo, pakiusap, wag mo na kaming isipin sa nakaraan. Tulungan mo naman kami. Wala namang gaanong special. Simulated exam lang naman to. Wala pang gaanong special? Perfect score to ah. Tig, 30 puntos ang lamang mo. Kay Zhang Zihao, ang top 1 sa honors class. Kahit si Sumingwan, ang pinakamatalinong estudyante na nagdaan sa Shengan High School. Hindi nakakuha ng perfect score. Tama. At ang simulated exam na to ay kasing hirap ng college entrance exam. Ang marka mo rito at ang final score mo sa college entrance exam ay halos magkapareho na. Siguradong top scorer ka na ng lungsod natin. Tingnan natin kung sino pa ang mangahas na hamakin ng regular class natin. Sakto lang. Isang simulated exam lang naman to. Hindi ko inaasahan. Napakagaling pala ng transfer student na ito. Kung ang top-notcher ng Beijing ay magiging estudyante ko, siguradong makakapasok ako sa Department of Education. Estudyante Lin, may interest ka ba na lumipat sa special class namin? Huwag kang mag-alala. Bibigyan ka ng priority sa lahat ng learning resources. Diba sabi mo nung nakaraan hindi ako papayagan? Okay na ako dito. At saka, kung talagang magaling ka, kahit saan ka man mapunta, magiging matagumpay ka. Tama. Kung talagang magaling ka, kahit saan ka man mapunta, magiging matagumpay ka. Kung palipat-lipat ako, natatakot akong maapektuhan ang pag-aaral ko. Ito. Principal, malapit na rin kaming magklase. Kung may iba pa tayong pag-uusapan, sa susunod na lang. Sige. Boss Lin, naging number 1 ka pala sa special class. Ikaw na ang magiging top-notcher sa college entrance exam ng Beijing. Hindi naman masyadong mahigpit yung mock exam na ito. Nakapangopya ako sa ilang tanong, kaya naging number 1 ako sa special class. Mahalaga talaga sa tatay ko ang mga grado. Ngayon, tingnan natin kung anong laban mo sa akin. Ano? May nakakuha pala ng 750 puntos. Ang galing! May nakahigit pa pala sa iyo. Siya, naging top 1 pala siya sa buong school. Zihao, lumabas na ba ang resulta ng mock exam? Kumusta ang naging score mo? Ma, sa pagkakataong ito, naging top 1 ako sa honors class. Top 1 sa honors class. Zihao, talagang hindi ka nagpahiya sa akin. Talagang ipinagmamalaki ka namin ng tatay mo. Ano ang gusto mong regalo? Malapit na akong mag-adult. Gusto ko sana ng pinakabagong model ng Porsche. Sige, bibilhan kita ng tatay mo. Huwag na Porsche, Rolls Royces na lang ang bilhin natin. Salamat pa. Yan, kumusta naman ang score mo? Naku pa, wag mo na siyang tanungin. Si kuya kasi, pinakamababa ang nakuha niya sa buong paaralan. Huwag mo na siyang saktan pa. Sakay na tayo.
Tara na. Hindi pa sumasakay si Tian. Huwag mo siyang pansinin. Araw-araw nagkukunwaring nag-aaral. Ang resulta, siya ang pinakamababa sa buong paaralan. Hayaan mo siyang maglakad pa uwi mag-isa. Pag-isipan niya ng mabuti. Pagmaneho na. Hindi pa ako sumasakay. Walang normal sa pamilya namin. Malit na genius. Ate, Narinig ko, nakakuha ka ng perpektong marka. Svietzel lang. Tara na, ihahatid kita pa uwi ni ate. Umakay ka na. Ako ang magsa-safety belt para sa iyo. Salamat, ate. Tara na. Tagay. Una si Zihaw sa klase. Pagdating ng panahon, madali na lang para sa kanya na makapasok sa isang prestihiyosong universidad. Oo, malapit nang mapili si tatay bilang pinakamahusay na propesor. Tiyak na walang problema ngayon. Tatay, tawag ito ng punong guro. Ako na. Si, Halika, kain tayo ng ulam. Ay, Principal. Oo, alam ko na. Patuloy kong gagawin ito. ano ang sabi ng punong guro? Sabi ng principal, ang mga grado ko sa hinaharap malamang ay maging top scorer sa lungsod. Pinayuhan niya akong patuloy na magpursige. Ay naku, top scorer sa lungsod. Ang ganda. Sa wakas, magbibigay ng karangalan ng pamilya Lin sa ating mga ninuno. Nako, Si Tian huli siya sa buong paaralan sa exam. Masama ang pakiramdam niya. Nasa kwarto siya, nag-aaral. Nag-aaral pa ba yan? Nagpapanggap lang yan, sigurado ako. Tama, huli nga siya sa lahat. Sa tingin ko, buong araw siyang naglalaro ng mga daya. Gustong agawin ang mga gamit ni Zihaw. Wala talaga sa pag-aaral ang isip niya. Pero ang grades, proportional yan sa sipag. Kahit anong agaw niya, hindi niya maaagaw yon. tama na. Kahit papaano, si Tian ay kapatid ninyo. Kausapin mo si Tian, kain na tayo. Ayun na ang pumunta. Ayoko. Ayoko rin. Ako, na. Kasi, hindi maganda ang naging exam niya. May kinalaman din ako doon. Maraming tanong ang tinuruan ko sa kanya. Hindi pa rin niya alam. Kasalanan ko. Ma, pa, ako na ang tatawag kay Tian. May sira ka ba? Akala ko gwapo ka lang. Magaling ka pa pala. Nagdaya ka siguro? Ako? Nagdaya? Lin Zihaw, mula nang ako'y pumasok sa bahay na ito, hindi kita nakita na nag-aral. Ikaw ngayon, nanguna ka sa honors class. Sa tingin ko, ikaw ang nagdaya. Nung pinagsasabi mo, binalaan na kita. Alamin mo ang lugar mo. Lahat ng kayamanan ng pamilya Lin ay akin. Ikaw ang dapat makaalam ng lugar mo. Ako ang tunay na anak at tagapagmana ng pamilya Lin. At ikaw ay wala ka kundi isang kuwago. Uvago? Ano ang ibig mong sabihin? Ano pa ba ang ibig sabihin ng kuwago? Walang kakayahan ang mga tunay mong magulang kaya pinalitan nila ang anak. Inaagaw mo ang pugad ng iba. Sinakop mo ang mga bagay na hindi sayo. Ikaw ang tinutukoy ko, di ba? Ikaw. Anong ikaw? Ikaw. Paano ka naging top sa honors class? Baka tama nga ang hinala ko. Nagdaya ka, no? Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Ang mahalaga, ngayon, sina mama at papa, pati sina ate at ditse, ako pa rin ang minamahal nila. Anong laban mo sa akin? Tigil, 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 tigil. Hindi ka na makakalabas, di ba? Sasabihin ko sa'yo, ang buong pamilyang ito ay mga hakimi. Si nanay lang ang medyo normal. Wala akong pakialam. Kung gusto mo, ibibigay ko lahat sa'yo. Sige, gutom na ako. Kakain na ako. Hey, oo nga. Tingin ko,
hindi mo rin maiintindihan. Diretso na lang ang sasabihin ko. Sa tingin mo, lahat ng bagay sa pamilya Lin ay sa'yo. Si tatay, siya ang pinaka-oportunista. Gagamitin lang niya ang mga tagumpay mo para sa sarili niyang kapakanan. Pag nakuha na niya ang gusto niya, sa tingin mo may silbi ka pa? Kahit hindi ibigay sa akin ang ari-arian ng pamilya Lin, nandyan pa ang ate at Ditse. Hindi magkakapamilya kung hindi magkakasundo. Sa tingin mo, ano ang pagkakaiba ni tatay sa ate at Ditse? Imposible. Pag-isipan mong mabuti, bukod sa isang villa ng pamilya Lin, ano pa ang nasa pangalan mo? Hey! Hindi pa ako nakakapasa sa mga top university. Hindi ka pwedeng mamatay. Anong gagawin mo? Kalmahan mo lang. Huwag kang gagawa ng anuman. Huwag kang padalos-dalos. Buti na lang hindi ako ang nasaktan. Ito yung eksena. Ito yung kwento. Ginawa niyang gabay sa buhay yung mga walang kwentang short drama. Zihaw, Tianer, baba na, kakain na tayo. Kuya, pwede bang laktawan na lang tong eksenang to? Hindi pwede. Kapag napalayas na kita, lahat ng kayamanan ng pamilya Lin ay akin na. Zihaw, Tianer, baba na, kakain na tayo. Kuya, mali ako. Huwag mo akong patayin. Kuya, pasensya na. Ako ang kumuha ng buhay mo. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Ayokong mapalayo sa pamilya ko. Zihaw, anong nangyayari dito? Lintian, anong ginawa mo? Sabi ko na nga ba, galing sa probinsya, puno ng masamang ugali, ayaw ninyong maniwala. Ngayon, tingnan ninyo, binantaan na niya ng kutsilyo si Zihaw. Hindi ako yon. Hindi ako. Nanay, huwag mo nang sisihin ang kuya. Naniniwala ako sa kuya. Hindi niya sinasadya. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano ba talaga ang nagawa ni Zihaw sa'yo? Pakiusap, ikaw ang nag-imbento ng kaso. Pwede bang mag-isip ka ng mas maayos? Napakaliit ng sugat. Pagkaantala lang ng ilang segundo, maghilom na yan. Tama na, Lintian. Nagdugo na si Zihaw. Nandito ka pa, nagbibiro. Hindi ikaw, si Zihaw mismo ang gumawa? Inisip mo ba na mga tanga kami? Ako. Kuya, ate, patawarin mo naman ako. Sa bahay na ito, tanging ako lang ba ang normal dito? Paano ba? Walang kahit konting normal na logic. Walang kahit konting pag-iisip. Sa kwarto ko, paano magkaroon ng kutsilyo para sa prutas? At saka, kung talagang gagawa ako ng masama, paano ko gagawa ng napakaliit ng sugat? Sina. Ano ka ba? Talagang sobrang disappointed ako sa'yo. Lagi kang iniisip ni Zihaw. Ikaw naman, gusto mo siyang saktan. Hindi talaga ako yon. Kung ayaw niyong maniwala, may fingerprint sa kutsilyong ito. Patingnan niyo ang fingerprint. Sa tingin ko, iniisip mo lang na hindi namin kayang magpa-check ng fingerprint. Kaya ganyan ang sinasabi mo. Hindi ba? Sa mga nobela, napakapangyari ng mga mayayaman sa lungsod. Peke lang ba lahat yon? Kahit ang simpleng pag-check ng fingerprint, hindi magawa? Dati, nag-guilty pa si Zihaw dahil hindi kanya natulungan sa pag-aaral mo. Hindi ko inakala na gagawin mo ang lahat, pati ang pumatay kay Zihaw, para lang masolo mo ang pamilya Lin. Paano ako nagkaroon ng anak na katulad mo? Tama, hindi maganda ang grado mo. Anong kinalaman ni Zihaw doon? Ikaw mismo ang hindi nagsumikap. Ano? Hindi maganda ang grado ko? Naging top 1 pa nga ako sa buong eskwelahan? Hindi maganda ang mga grado ko. Nakakuha ako ng... Zihaw! Dalhin mo siya sa ospital. Zihaw, dalhin mo siya sa ospital agad. Sasabihin ko sa'yo, kung may mangyari man kay Zihaw, palalayasin talaga kita sa bahay na ito. Ganito kaliit na sugat, lagyan mo na lang ng band-aid. Nakuha ko na ang residency ko sa Jing City. Bahala na. Kapag malapit ka sa mabuti, magiging mabuti ka rin. Kapag malapit ka sa masama, magiging masama ka rin. Mas mabuting magkadikit-dikit ang pamilyang ito. Kapag nakapasa ako sa Tsinghua o Peking University, aalis na ako. Kahit 1 minuto, hindi na ako magtatagal. Hindi ko hahayaang madala nila ako sa masama. Talagang totoong mayaman ang pamilya sa Jing City. Ang sarap ng kinain nila. Kung ganito ang sitwasyon, hindi na ako mahihiya. Kain na.
Unang beses na ganito, katahimik sa bahay na ito. Sobrang angkop para mag-aral. Sana bukas, nasa ospital din sila. Huwag na silang bumalik. Kahapon, napasobra ako sa pag-aaral ng hindi sinasadya. Natulog ako ng sobrang huli. Medyo pagod na ako. Tingnan natin kung ano ang kakainin ngayon. Kailangan kong magpahinga ng maayos. Sige, ni hindi man lang ako pinagluto ng pagkain. Naku, malapit nang magklase. Ano ba ang ginagawa ninyo? Buksan ninyo ang pinto. Kailangan kong pumasok sa eskwela. Inutusan ako ni Miss. Nagkamali si Young Master. Manatili ka lang sa bahay ngayong araw. Mag-isip-isip ka sa harap ng pader. Young Master, halika na. Wala kahit ano ang makakapigil sa pagpasok ko. Hoy, Ginoo. Huwag kang aalis. Sakay na. Paano ako makakapag-ulat kay Binibini kung aalis ka? Huwag kang aalis. Ginoo, Ginoo, Ginoo. Ginoo, hintuin mo ang sasakyan. Gutom na ako. Binili ko lang to ng basta. May sobra akong nabili. Salamat, ate. Dahan-dahan lang sa pagkain. Kain ka ng dahan-dahan. Tito Lin, hindi ka ba pinakain nila? Huwag mo na itong pag-usapan. Yung Lin Zihaw, gumamit siya ng kutsilyo at sinugatan ang sariling braso niya. Tapos, sinabi niya na ako ang nagsugat sa kanya. Hindi ako pinapakinggan ng buong pamilya nila. Hindi ako binigyan ng almusal. At ikinulong pa ako. Hindi ako pinapasok sa school. Ang pinaka-importante sa Tito Lin ay ang grades. Naging top 1 ka sa buong school. Sa totoo lang, hindi dapat niya ginawa yon. Kasalanan talaga ng Lin Zihaw. Naging top 1 ako sa buong school. Pero sinabi niya sa pamilya na ako ang naging lowest sa school. Gaya ng inaasahan, naniniwala sila. Hindi ba masakit para sa'yo? Wala namang masakit. Wala akong mama at papa simula bata ako. Siguro ang mama at papa ganyan talaga. Okay lang. Sa mga susunod. Kung ayaw mong umuwi, pumunta ka sa bahay namin. Inay, pupunta ba si Wanwan Jing ngayon? Siyempre naman, kakagaling mo lang sa ospital. At ngayon ay ang handaan para sa pagiging top 1 mo sa klase. Alam ni inay na gusto mo si Sumingwan, kaya inimbita ko siya. Huwag kang mag-alala. Tama, nag-aalala pa rin si Sumingwan sa'yo. Zihaw, huwag kang mag-alala. At yung Lintian, buti na lang okay ka. Kung hindi, palalayasin talaga siya ni second sister. Si Hao, yung ginawa sa iyo ni Tian, nakikita namin lahat yan. Top 1 ka sa klase. Ikaw ang pag-asa ng pamilya Lin. Ang pamilya Lin ay magliliwanag at magpaparangal sa mga ninuno. Ikaw ang ating inaasahan. Hindi ka namin pababayaan. Wanwan Jie, dumating ka na. Ito ang upuan na inreserba ko para sa'yo. Maupo ka.
Tita, Tito. Maupo kayo. Tiyan, yung pinaggagawa mo kay Zihaw, hindi na namin pag-uusapan yon. Mahina ang pag-aaral mo, dapat sumunod ka kay Zihaw para gumaling ka. Huwag ka nang magiging huli sa buong paaralan. Yung huling tanong sa math, medyo simple pa rin. Yung auxiliary line, hindi dapat ibinigay sa amin bilang given condition. 1-1. Naging top 1 sa klase si Zihaw namin. Kamukha mo nung araw. Kapag nakapasok siya sa Qingbei, dapat gabayan mo siya ng maayos. Tita, noong araw, nakakuha ako ng 749 na puntos. Si Lin Zihaw, 660 puntos lang. Sa akin, medyo malayo pa rin. Kung gustong makapasok sa Qingbei, may distansya pa rin. Hanggang ngayon, nagagawa mo pang pagtawanan si Zihaw? Yung nangyari noon, hindi pa nga namin pinapalampas sa'yo. Ngayon, nagmamalabis ka pa. Ngayon din, humingi ka ng tawad kay Zihaw. Kung hindi, umalis ka sa bahay na ito. Lintian, bago ka pa dumating, napag-usapan na namin. Kung hindi ka hihingi ng tawad, umalis ka sa pamilya namin. Tita, Tito, si Lintian naman ay tunay ninyong anak. Hindi maganda ang ginagawa ninyo. Itatanong ko lang, kung sakali na mapalayas ako sa bahay, nandito pa rin ba sa Beijing ang rehistro ko? Ano ka ba? Hindi basta-basta na ililipat ang rehistro. Kung gusto mong ilipat, wala akong oras para sayangin sa'yo. Ayos pala, kaya hindi na ako hihingi ng tawad. Sige, dahil ayaw mong magbago, ipinapahayag ko na mula ngayon, pinapalayas ka na sa bahay. Tatay, hindi maganda yan. Zihaw, huwag kang mag-alala. Wala kang kinalaman dito. Huwag kang ma-pressure. At bibigyan ni ate si Lintian ng 2 milyon bilang pambayad sa paghihiwalay ng pamilya. Oo nga, Zihaw. Kahit anong tipid ang gawin niya sa 2 milyon, maubos at maubos din yan. Mamamatay din siya sa labas. Ngayon, tinitignan ko si ate parang lumalabas na ang ganda niya. 2 milyon. Naku, ilan kayang damit ang mabibili nito para kay Lola? Ilan kayang masarap na pagkain? Hindi ko man lang naisip sa panaginip. Napakalaking kita ng pagpunta ko sa Jingxi. Parang ang pakiramdam ko sa batang ito, gustong-gustong mapalayas. Guro ni Zihaw, tiyak na may magandang balita siya sa akin. Zihaw, may nahulog ka. Nagkamali ako. Guro, kumusta po? Ikaw ang tatay ni Lin Zihaw, di ba? Maraming salamat sa pagtuturo ninyo sa anak ko kaya siya. Teka. Gusto ko lang itanong, yung Lintian ba, anak mo o kamag-anak ninyo? Nagkagulo ba si Lintian sa paaralan? Anong Lintian? Hindi ko kilala yan. Sabi ko na nga ba, paano mo mapapalaki ang isang henyo na nakakuha ng perpekto sa pagsusulit? Ano? Ibig mong sabihin, nanguna siya sa buong paaralan? Ibig mong sabihin, nangunguna siya sa buong paaralan? Ikaw ang nanguna sa buong paaralan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinabi ko naman. Pero wala namang nakikinig sa inyo. Hindi maganda ang mga grado ko. Ako ang nanguna. Zihaw! Dalhin sa ospital! Zihaw! Dalhin sa ospital! Nagsinungaling ka pala. Sinasabi mong huli si Tian sa buong paaralan. Tay, maganda rin naman ang nakuha kong grado. Ako ang nanguna sa special class. Oo nga, Tay. Nanguna si Lintian sa buong paaralan. Pero hindi rin naman masama ang kay Zihaw. Oy, naririnig mo ba ako? May isa pa akong sasabihin. Nag-imbestiga ang paaralan sa mga footage ng exam at natuklasan na si estudyanteng Lin Zihaw ay nagkaroon ng pandaraya kaya kinansela ang kanyang mga marka. At sa loob ng 3 taon, hindi siya maaaring sumali sa college entrance exam. Disiplinahin ninyo ang inyong anak. Pwede namang mababa ang grado pero hindi ang pagkatao. Makalipas ang ilang araw, pumunta kayo sa paaralan para asikasuhin ang pagpapalis sa paaralan ni Lin Zihaw. Yun pala ang mga grado mo ay dahil lang sa pandaraya. Tay, hindi ako nandaya. Inay, kakagaling ko lang sa ospital. Hindi pa gumagaling ang sugat ko. Tama na. Huwag kang magpanggap na kawawa dito. Yang sugat mo, bago ka pa makarating sa ospital noon, ay gumaling na.
Ni hindi ka nga nagpaturok ng anti-tetanus. Wag mo akong tatawaging, hey. Hoy, Tian, kumain ka ng maraming karne. Ayoko ng karne. Ipagpasa mo na lang kay Lin Zihao. At saka, itinaboy mo na ako sa labas ng bahay. Hindi. Si Lin Zihao ang dapat umalis. Ikaw ang manatili. Ipapahayag ko agad sa buong Jingxi. Ikaw ang aking anak. Tay, wag mo akong paalisin. Ito ay usapin ng inyong pamilya. Wala akong kinalaman diyan. Tian, Tian, Tito, tita, mauna na ako. wag. Tay, Magpakatatag ka. Maghihintay sa iyo ang ate sa Chinbei. sa panayan. Tian, Tay, alam kong nagkamali ako. Pwede mo akong saktan o murahin. umalis ka. Tian, Tama nga ang sinabi niya. Ang importante lang sa kanila ay ang grado. Ate, pasensya ka na. Aalis na ako para magklase. Paalam, susunduin kita pag uwi mo sa eskwela. Sa mga susunod na araw, dito ka muna sa bahay namin. Si. Paalam. Anak, anak. Alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin mo na ako. Nagdala ako para sa'yo ng maraming bitamina at pampalakas. Sumama ka na sa akin pa uwi. Tito, alam kong mabuti kung anong klaseng tao ka. Wala kang pakialam kung sino ang tunay mong anak. Ang mahalaga lang sa'yo ay ang sarili mong kinabukasan. anak, Tama na. Tito, tita, kailangan ko nang pumasok sa klase. Kami ang pamilya mo. Isa lang ang pamilya ko. Ang lola na nag-ampon sa akin. Tumigil ka. Kung aalis ka, ililipat ko ang residency mo mula sa lungsod pabalik sa probinsya. Kumusta? Puro, Van Van, may problema ang junior ko. huwag kang mag-alala. Nandyan na ang guro sa pintuan. Kukunin na namin si Lintian para dalhin sa paaralan. Sino ang may lakas ng loob na mang-api sa estudyante ko? Tatay ni Lin Zihao. Propesor ka sa universidad. Isa kang mataas na edukado, gumagamit ng kapangyarihan para takutin ang isang estudyante? Maganda ba sa imahe mo kapag nalaman ng lahat? Ako, kung talagang gagawin mo iyan, hindi ako mag-aatubili. Ipapaalam sa buong paaralan ang pandaraya ni Lin Zihao. Pero pagdating sa panahon na iyon, ang propesor sa universidad na iyan ay hindi na makakaharap sa sarili mong mga anak. Hindi pa ba kayo aalis? Direktor ng pagtuturo, mag-usap tayo ng maayos. Huwag mong ipaalam sa buong paaralan. Alis na kami. Alis na kami. Salamat po, guro. Sige, balikan na sa klase. Si. Ate, anong ginagawa mo? Saan mo ako dinadala? 2 araw na lang. Pagsusulit na sa kolehiyo. Ano ba yan? Dahan-dahan. Ako? Hindi. Nakita kita. Parang hindi maganda ang mood mo nitong mga nakaraang araw. Kaya, gusto kitang ilabas para magpahangin. Handa ka na ba? Ate. Ito, Tian. Lola. Lola. Miss na kita, Lola. Miss na rin kita, anak. Okay lang, basta nakauwi ka. Kumusta ang paghahanda mo sa pagsusulit? Huwag kang mag-alala. Maganda ang magiging resulta niyan. Alam kong magaling ang apo ko, kaya mo yan. Halika, ang ganda-ganda ng babaeng ito. Siya ang dahilan. Kung wala siya, hindi tayo magkikita. Sige, mag-usap kayo. Lutuan ko kayo ng pagkain. Ingat po, Lola. Si. Ate, salamat. Huwag kang magpakumbaba. Dahil pagkatapos ng ilang araw, magiging adulto ka na.
Pagdating ng panahon, saka mo na lang ako bayaran ng maayos. Pakikumpirma ng mga kandidato sa kanilang test paper. Ito ba ang tamang subject para sa pagsusulit na ito? Dumating na rin ang araw na ito. Tapos na ang pagsusulit. Pakihinto na ang pagsagot. Diyan. Now, Tian. Ate, Hoy, Xiao Tian. Binabati kita. Sa wakas, legal ka na. Tatay niya. nitong mga nakaraang araw, salamat at alaga ako ni Sumingwan, kaya nakapag-focus lang ako sa pag-aaral. At yung sinabi mo sa akin noon, naaalala mo pa ba? Anong sinabi? Huwag kang magpakapormal. Ganoon pa man, sa ilang araw. Magiging legal ka na. Pagdating ng panahon. Bawi ka ng husto sa akin. Ay naku, ang daming tao, nakakahiya. Ate, sa loob na lang ng sasakyan, tayo mag-usap. Kaya mo yan. Narating na ang pinakahihintay na sandali. Oras na para tingnan ang resulta. Magkano kaya ang nakuha kong score? Nagawa ko. Perfect score. Perfect score na 750. Sa ganon, pwede na akong pumili ng kahit anong paaralan. Alam ko na. Alam kong kaya mo. Hello? Kumusta? Classmate Lin, ako po ay mula sa admissions office ng Jiangbei University. Kung papasok ka sa aming universidad, ipinapangako namin sa iyo, ang lahat ng gastos mula bachelor's hanggang doctorate ay sasagutin ng universidad. Hello? Classmate Lin, ako po ay mula sa admissions office ng Jingbei University. Jingbei University? Basta pumasok ka lang sa aming universidad, bibigyan ka ng universidad ng 1 milyon na scholarship fund. Hindi ba't ito ay kapantay ng mga top universities sa bansa tulad ng Qingbei? Hindi ba't napagkasunduan na sa Qingbei University ka papasok? Gusto mo pa rin pumunta sa katabing universidad namin? Dahil nangako ako sa iyo, siguradong tutuparin ko iyon para maging junior mo talaga ako. Lin Tian, tama nga ang hinala ng guro. Bukas, pumunta ka sa graduation ceremony ng paaralan. Huwag po kayong mag-alala. Bukas, siguradong dadalo ako ng eksakto sa oras. Pakikuha natin ang ating valedictorian ng lungsod, si Lin Tian, para magtalumpati. Ang ganda, valedictorian ng lungsod ang anak ko. Ang negosyo ko, pati na ang kumpanya ng mga Lin, ay makakatanggap ng napakaraming tulong. Salamat po sa inyong lahat, mga pinuno. Sa pagkakataong ibinigay ninyo para magsalita ako dito, may isang mensahe ako para sa lahat ng mga magsisipagtapos. Kapag nagsumikap ka, may kapalit yan.
Kung wala ang pamilya ko, hindi ako magiging silintian ngayon. Sila ang nagbigay sa akin ng walang hanggang suporta. Kung hindi dahil sa kanila, hindi magkakaroon ng valedictorian ng lungsod ngayon. Nais kong anyayahan silang umakyat dito, kasama ko, para buksan ang pulang telang ito. Kasama ko, para tanggapin ang karangalan bilang valedictorian ng lungsod. Pakikuha natin ang mga magulang ni Lintian. Ang matanda. Kung wala ang lola ko, hindi ako magiging top-notcher ngayon. Lola, nais kong samahan mo akong magtanggal ng pulang tela. Sige. Halika, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Hindi patas yun.